Nananatiling prioridad ng pamahalaan ang edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa ilalim ng panukalang mahigit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Isinumiti na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na panukalang budget sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ang isinusulong na pondo mas mataas ng 6% sa pondo para sa taong 2026. This budget is designed to close the gap between our country's economic progress and the everyday realities of the Filipino people. Beyond this budget prioritizes the provision of support to our country's economic growth through strategic investments in infrastructure, education, health, food security, and social protection, which undeniably are essential in improving public services, strengthening productivity, generating employment, and ensuring that government resources respond to the needs of Filipinos. Mababasa rin sa 1987 Constitution na dapat ilagay ang pinakamalaking pondo sa sektor ng edukasyon. Ito ay para mas palawigin ang pagtuturo sa ngalan ng dekalidad na edukasyon, maging ang pagbabahagi ng dunong ng mga estudyante, gayon din ang magiging katuparan ng kanilang hanap buhay sa hinaharap. Sa panukalang budget para sa fiscal year 2027, basic education o DepEd ang may pinakamalaking paglalaanan ng pondo na nasa 976 billion pesos. Pangalawa naman dito ang Public Works and Highways na aabot sa mahigit 600 bilyong piso, habang pangatlo naman sa may pinakamalaking paglalaanan ng pondo ang Department of Health na aabot sa mahigit 300 bilyong piso. Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program. Ilagay ang sambayanang Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan. Samantala, sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa, pursigido ang DBM na maipagpatuloy ito matapos ang ayunan ng ilang naging proposals ng DPWH para makapaglaan ng pondo rito sa taong 2027. May mahigit 100 bilyong pisong pondo para sa pagpapatuloy ng flood control infrastructures. 19.6 billion pesos naman ang para sa capital outlay o yung para sa foreign assisted projects para sa mga proyekto kontra baha. Isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Wala na rin anilang dapat pangambahan dahil maa-access ng taong bayan ang transparency portal ng DPWH. Dito makikita kung magkanong pondo at ilang kontratang infrastruktura ang nagpapatuloy iimplementa, maging ang mga nakalinyang proyekto para maibsan na ang baha. Iba pa rito ang gagawing monitoring ng DBM para matiyak na ginagawa talaga ang flood control project at hindi guni-guni lang. Sakali namang maaprubahan sa magiging masusing deliberasyon ng Kongreso, giit ng DBM, ipararamdam nila sa bawat Pilipino ang binabayarang buwis sa pamamagitan ng mga totoo at kapaki-pakinabang na proyekto sa iba't ibang sektor. Sheila Natividad, para sa Bayan.